Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking pinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at anumang uri ng sakit. At bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang hanggan. Ayan. At dito naman po sa mga politiko, mga kawatan, mamatay na lang kayong lahat dahil kayo ang tunay na piste ng lipunan. Kagaya po nitong si Dilima, balik kulungan ulit ito si Dilima. Talagang hindi tinatantanan ng karma ito. Kakarma-karma naman po talaga. Ayan, kaya alam na alam po natin kung inyo pong tingnan yung hearing dati dyan kay Dilima na yan. Talagang may mga ebidensya. Dangan nga lang itong kanyang direktor dati na si Ragos, na siya pa mismo ang nagdadala ng pira sa kanilang bahay, ayun nga, umatras, kaya na-acquit si Dilima. Pero dahil po nga dyan sa ruling ng Court of Appeal, ay ibinalik po sa Muntinlupa yung kanyang kaso at mukhang anumang oras ngayon ay makukulong na dahil dito po muna at inyo pong pakinggan po muna ito ang aking ipapanood sa inyo para hindi po nyo masabing nagpipake news ako. Anyway, doon po dati sa dati pong nagsabi sa akin na hindi na raw ako nagbibihis at nag-iisa lang daw yung aking mga damit. Ayan. Yan po yung paano nasa likod ko kahapon. Yan po yung suot ko. Tingnan nyo po ang kulay ngayon. Halos magkakapareho lang po yan. Pero magkakaiba po yan. Tingnan nyo ang kwelyo. Yan po, hindi ganun ang kwelyo. Sinasabi ko lang po na iba ito. Baka sabihin na naman nung nag-comment dyan na wala daw akong damit kundi nag-iisa lang daw. Kasi nga, kung minsan kasi nagkakasunod-sunod yung magkakapareho, kagaya halimbawa ng itim, nagkakasunod-sunod yung itim. At yun naman puti ay nagkakasunod-sunod. Pero hindi po actually mga puti yun. At yun ay yung mga flesh o basta may mga pare-pareho talagang puti yan, pero magkakaiba po talaga. At yan, sinasabi ko lang po, yun po yung suot ko kahapon yan sa likod ko. Yun po yung dilaw na dilaw yan. Ito naman po ay golden yellow. Ayan, kasi nga po ay mahilig ko po kasi yung mga yellow na kamuting dilaw. Ayan po at talaga namang pagkakarma talaga. Hindi na aalis sa iyo yan. Anyway, ito po, ipapanood ko lang po. Baka sabihin yung nagpi-fake news na naman ako, Ayan. Balik kulungan si Dilima. Yan. Saksi, si Darlene Kai. May 2023 nang ma-acquit ng Muntinlupa RTC Branch 204 si dating Senadora Laila De Lima sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act kaugnay sa kalakalan umano ng droga sa Bilibid. Ang akusasyon noon kay De Lima, tumanggap umano ng 10 milyong piso ang nooy Justice Secretary mula sa drug trade noong 2012 para sa kanyang senatorial campaign. Isa si dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos sa mga nagdala umano ng pera sa bahay ni De Lima sa Parañaque. Pero kalaunan, binawi ni Ragos ang kanyang testimonya at sinabing tinakot lang daw siya. Sa desisyon ng Muntinlupa RTC Branch 204, lumikha ng reasonable doubt ang pagbawing ito ni Ragos, kaya napawalang sala si De Lima at kanyang aide na si Ronnie Dayan. Pinatibay ng RTC ang desisyon Hulyo ng taong yun. Ang Solicitor General naghain ng petition for certiorari sa Court of Appeals noong September 2023. Ngayon, lumabas na ang desisyon ng CA 8th Division. Iniutos na ibalik ang kaso sa Muntinlupa RTC Branch 204. Sa desisyon ng CA, sinabing ang tanging basihan lang ng pag-absuelto kay De Lima ay ang Ito, kakapasok lang. Laila De Lima. De Lima, sangkot sa isang kaso. Balik na ba?
sa Oblo. Ito, panoorin natin, galing mismo sa korte. Yan. In another administrative case, the Supreme Court disbarred attorney Demosthenes S. Texan for gross misconduct and misappropriating his client's funds in violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. Attorney Texan had received from his client 134 million pesos in just compensation for an expropriation case, but only remitted 53 million pesos, keeping the rest as his attorney's fees and for the alleged senatorial campaign of former Justice Secretary Laila de Lima. A copy of the available pleadings may be downloaded from the public pleadings section of the Supreme Court website. Thank you. Tagam, Yan na po. mukhang nakakarma na kayo sa mga Duterte yung reaction Kuwan na talaga. ni Dilima. Kuwan talaga. Hindi talaga tatanda na ng karma itong mga kuwan na ito. Madimonyong ito. Ha? Mga demonyo talaga itong mga nandito ngayon. Kaya hindi talaga kayo tatantanan ng karma ng mga animal kayo. At yun. Pero ang kwan po talaga dito, ang talagang nasasagasaan po talaga rito sa kademonyuhan itong mga animal ng mga politikong ito, ay itong mga mahihirap nating kababayan. Yan po ang totoo dyan eh. Kaya po napakarami at parami pa ng parami ang mga kababayan nating walang masaing dahil nga dito sa mga unggoy ng mga politikong ito. At talaga naman kwan yan. Walang kaduda-duda. Kaya nga sabi ko nga, ito pag nakakakita ako ng politiko na kwan, bagay hindi ko pa naman nakikita itong mga kawatang politikong ito. Ito yung mga lokal-lokal na mga politikong dito. Ang tingin ko sa kanila mga tae. Yan yun. Walang karespeto sa sarili ng mga yan. Paano kung rirespetuhin ang mga hayop na yan? Ay puro kawatan ang nasa utak na itong mga animal na ito. Kaya, abangan natin, ngayong June 3 yata, itutuloy na yung impeachment kay Sara. Ito yung pinakamaganda dahil ito pala, grabe, kaya naman pala, ang sinasabi ni BP Sara na bloodbath na yan ay dahil pala yung hawak niyang ebidensya yan ang magpapataob dito kay Bangag. Yan po ang totoo. Well, yun po ang abangan natin dahil talaga palang ito talaga palang tinangka palang patayin itong si BP Sara. Kaya pala yung sinasabi dati ni BP Sara, akala natin biro, yung sabi na, pinagtangkaan ako pero hindi sila nagtagumpay. Yun pala yun, akala natin dati biro, yun pala totoo pala yun. Isa sa gwardiya pala na ibinigay nitong si Bangag na gwardiya. Yung bodyguard ni BP Sara, yun pala ang sumaksak sa liig ni BP Sara. At ngayon ay umamin kung sino ang nag-utos sa kanya. Yun yung hawak na alas nitong si BP Sara. Kaya nga po tawag dito, kaya nga bloodbath ang sinasabi niya dahil gusto niya matuloy yan para maraming makukulong dito. Sina Tambaluslos na yan, sigurado na ang pagkakakulong niya. Maraming magkakasabot pala yan. Ayun ang abangan natin yan at abang-abang naman talaga yan. So, grabe ang karumi ng politika dito sa atin. Ay sabi ko nga po ewan ko. Bagay, panahon na lang po ang makakapagsabi kung kailan ako i-intra. Ayan. At anyway, sige lang. Sa inyo ngayon yan. Panahon ninyo yan ngayon. Darating ang panahon. Darating din yung panahon ni Birana. Ito, sa dami nung pinapahirapang mga kababayan ko, sa dami yung ginugutom ng mga kababayan ko, anong gagawin ko sa inyo? Mamahalin ko kayo, ganon?
iduduyan-duyan ko kayo? Sa dami nyo ng pinahirapang mga kababayan ko, ginutom. At ang i-expectin nyo sa akin, iduduyan-duyan ko at kakanta-kantahan ko kayo? Mga ulol kayo. Gigilitan ko kayo, tandaan niyo yan. Gigilitan ko kayo. Mag-antay lang kayo dahil darating yung panahon ni Birana at makikita ninyo. Magpapa-relax muna tayo. Medyo pupunta na naman sa pag-init ang ulo ko. Ayan, at huwag kang malungkot, Dilima, kung yung iyong pagbabalik sa kulungan. Total naman, nandoon yung mga gwapong mga gwardya. Kaya hindi ka malulungkot doon, tiyak yan. Ha, pag-usapan mo lang yan, paki-barbecue mo nga ako, guard. Ay! Balik, kulungan. Ayan po at talaga na mga sari-sari yung ating napapanood dito sa ating mga dito sa ating kapaligiran, dito sa kabi-kabilang mga social media, mga mainstream media. Sari-sari yung ating napapanood, nababalitaan, naririnig. Mayroon na dyan na ipinakilala na nung asawa ng isang senador kung sino nakabuntis sa kanya. Ipinakilala na raw niya, nandyan. Pero ayaw, sabi ko nga po, hayaan ko yung ibang vlogger ang mag-expose niyan. Total, doon sa mga comment ninyo, hindi ko na kailangan na, di ba ang promise ko sa inyo, i-upload ko dyan na hindi ko na tinatanggal yung mga pangalan na binanggit sa video yon. Pero hindi na pala kailangan. Kasi yung mga comment ninyo, kilala nyo na eh. Ngayon, hindi lang doon sa umamin na buntis siya. Hindi lang niya basta inamin doon sa kanyang asawang politiko, kundi ngayon ipinakilala na niya yung nakabuntis sa akin at yung tumurok niya sa akin ng gatas ng manok ay ito si ganito. Ayan, nandiyan naman yan. Sabi ko nga sa inyo, abangan natin itong isang corrupt din na politikong ito na iniputan ang ulo at ayon, mukhang magpapakamatay ito sa sama ng loob. Pero okay lang. Ako hindi ko aawatin yan. Dahil unang-una, tingnan mo ngayon, isa ka sa institusyon na hiwalay naman sa gobyerno kung bakit nagpapadikta ka dito sa mga kawatan at mga smuggler na nandyan sa gobyerno. Kaya buisit na buisit ako sa iyo, maliban dyan sa pagsasalita mo na para ka nagtutula, buisit na ako dyan, buisit pa ako na nagpapadikta ka dyan sa butod. Kaya okay lang yan sa iyo na iputan ka sa bunbunan mo. O, ngayon, ano masasabi mo? Pinakilala na nung iyong asawa kung sino yung tumurok sa kanya. Ha? Na naambunan, hindi lang pala naambunan, nasapol. Nasapol ng rumaragasang bagyo. Tapos siyempre, kanyan. Nako, hindi tawa-tawa talaga. Ako, sa totoo lang, hindi sana ako matatawa kasi masakit yan sa dibdib. Masakit yan. Napakasakit sa dibdib yung ganyan. Iniputan ka ng asawa mo sa bunbunan mo. Tapos, ano nga tingin mo? Ay, Mariosep,
Kung ako ngayon, pag liliigan ko yung mga yan pero ngayon, inamin pa mismo kung sino talaga yung tumira sa kanya, doon sa asawa mo. Nakakahiya ka. Tanginang yan. Ako ang mataas ang posisyon na official ako ng gobyerno. Respetado ako dahil mataas ang posisyon ko, tapos iiputan lang yung bunbunan ko ng aking asawa. Ay, hindi ko kaya yun. Baka sasabog ang dibdib ko. Ay, nako. Mariosep. Ay. Grabe, hindi po talaga biro yun. Napakasakit sa dibdib yun. Alam nyo ba nung minsan na rin kasi akong naiputan. Pero hindi ko pa naman asawa. Girlfriend ko yun. Dito ngayon. Ito na, asiste. Kasi siyempre, pag hindi mo pa naman asawa, wala ka pa namang karapatan na pumigil sa kanya kung anong gusto niyang gawin. Okay yun. Okay naman yun. Dito, sabi niya, Daddy, mag-abroad ako. Sabi ko, bakit naman isipan mo abroad? Kasi gusto ko lang at gusto ko naman na maranasan yung magtrabaho sa ibang bansa. Sabi ko, sa tingin mo ba, kung pipigilan kita kako, magpapapigil ka? Napaisip siya. Anong ibig mong sabihin, Daddy? Ang ibig ko sabihin, alam ko na, yung ugali mo, pigilan man kita sa hindi, tutuloy ka. So anong pwede kong isagot diyan sa sinasabi mong mag-abroad ka at gusto mong ma-experience? Di siyempre, ay sasagot ko lang diyan sa iyo, bahala ka. Di ba? Sagot niya, oo, Daddy. Kaya wala kang karapatang magpigil sa akin kasi hindi pa naman tayo mag-asawa, magjowa pa naman tayo. Sabi niya, ngayon kaya nga, sa madalit salita, ayun, paalis na. Ako naman, siyempre, wala sa akin yun eh. Hinatid ko pa eh. Habang nasa sasakyan ako mismo, personal ako nag-drive. Hinatid ko sa airport. Ayan, personal kong kanyon, ako nag-drive. Habang nagda-drive ako, Daddy, antayin mo ako ha. Huwag kang mangbababae ha. Huwag kang mag-girlfriend ha. Ako oo naman. Kasi mahal na mahal kita. Sabi mo ganyan. Siyempre, ay dangan nga lang talaga kako at hindi kita pwedeng pigilan. So sige. Sabi ko naman, basta ikaw lagi doon, mag-ingat ka lagi. Sabi mo ganyan. Yun ang mga conversation namin habang hinahatid ko sa airport. Walang tigil sa kahahalik, walang tigil sa kayayakap. At sabihin, mamimiss kita, Daddy. Simple, ano sasagutin mo? Ganun ka rin, mamimiss mo rin siya. Yan na. Madalit salita, nandun na, nagtatrabaho na raw kuno sa abroad. Ito na. Nakalimutan niya na minsan na tawag dito, na ginamit niya yung cellphone ko. Ayun, at in-inter na doon yung kan pa doon. Naka-isang linggo na siya doon. Nung una, araw-araw pa naman tumatawag yun. Nung unang linggo, araw-araw kami nagkakausap. At siyempre, walang ibang conversation kundi, I miss you, baby ko. I miss you, Daddy. Mga ganon. Yun na. Nung tiningnan ko yung account niya, nag-flash yung account niya, yung Facebook account niya. Nag-flash doon sa cellphone ko. Tiningnan ko. At nandoon sila sa isang, ewan ko, basta tabing dagat yun, may bato-bato. Tapos nakalatag sila doon ng lamisa. Ngayon, napakaraming lalaki.
Doon. Adi sabi ko, wow, sabi ko ganyan at ang saya-saya nyo naman dyan. O daddy, mga nagkakakuanan kami, mga Pinoy ito, nagkayayaan kami. Sabi ko, okay lang yun. Aba, nung sunod na kinabukasan, mayroon ako nakita. Abay, dalawa na lang sila nung lalaki na pumunta do sa pataniman ng ano yun, yung kulay pula. Strawberry. At yun yung kumukuha sila ng bunga ng strawberry. And doon kasi, pag kumuha ka doon, ikaw ang pipitas ng bunga ng strawberry, tapos pagdating noon, babayaran mo. Ganun lang yon. Dalawa na lang sila. Nakita ko. Di hinayaan ko. Di expected ko na yun kasi unang-una, kilala ko naman yung ex ko na yun, malibog pa sa kambing di kayo, sige. Wala. Tinanggap ko na yun wala pa yon, alam ko na yung mangyayari. Sus Mary Joseph, yung tanda akong ito, 176 years old ko na ngayon, hindi ko pa mapapag-aralan yung kilos. Kasi sa totoo lang, magsasalita ka pa lang sa akin, alam ko na yung dulo ng iyong salita. Ayan. Ibig sabihin, wala ka pang ginagawa, alam ko na kung ano yung kinikilos mo, alam ko na yung nasa utak mo, alam ko na yung pwede mong sabihin. Ito na. Hinayaan ko, wala akong salita. Basta araw-araw lang tumatawag, ganun lang kung ano lang, pero hindi na ako nagtanong-tanong doon sa lalaki na yun. Sabi ko, tinitigan ko mabuti yung lalaki. Putang ina, sabi mo ganyan. Kung ito ka kung ipapalit sa akin, ay hindi ano bang tawag doon? Ano bang pwede ko sabihin? Walang kwan doon dahil kasi unang-una napakalayo ng itsura namin. Iyon yung kasama niya na yung lalaki mukhang kuhol, yung parang giant kuhol yung mukha. Tapos yung para pang torpe, tapos yung buhok pa niya parang kingkoy. Ayan. Hinayaan ko lang. Ito na ang siste. Madaling araw, siguro hindi makatulog ang gaga. Tumunog yung notification ng cellphone ko. Binasa ko yung messenger. Daddy, huwag kang magagalit ha, sabi nga. Kasi nakakita na ako rito ng bagong boyfriend ko. Ganon, sabi mo ganyan. So, siyempre, ako na, ang masakit talaga, kaya nararamdaman ko, itong nararamdaman ngayon, itong senador na ito, kasi magpapakamatay na raw yung senador na ito na nagpatira sa iba at buntis ngayon yung kanyang asawa. Pero sa akin, iba naman. Saglit na nasaktan ako. Kaya naman ako nasaktan, hindi dahil sa kung ano pa, kundi nasaktan ako kasi yung ipinagpalit niya sa akin, mukhang kuhol. Sabi ko, putang ina. Sabi ko ngayon, kumuha ka na rin lang kako ng kapalit ko, mukhang kuhol pa. Sabi ko, yun kako, doon na ako nasaktan. Kasi parang, tawag dito, parang naawa ako sa kanya. Dahil yung parang masyado niyang ibinaba yung kanyang sarili at itong gwapo kong ito tapos pagpapalit mo sa mukhang kuhol. Ayun. So, ganun na nangyari. Di hinayaan ko. Sabi ko, ikaw naman kako nakakaalam sa sarili mo. Kaya, una, nasaktan talaga ako. Aaminin ko sa iyo nasaktan ako. Pero hindi dahil sa nasaktan ako na niloko mo ako. Hindi. Doon sa ang ipinalit mo sa akin ay mukhang kuhol. Yun ang sabi ko. Dito na, sa tinagal-tagal, ay yun. At sabi ko nga, sa isip-isip ko na lang ito kasi hindi ko naman nakakausap. Sa isip-isip ko na lang, ay mabuti na lang at naghanap ka na ng iba sa isip-isip ko lang. Kasi
unang-una nung kami pa lang, nung dati pa na kumakain pa ako ng kanin dati. Ngayon kasi hindi na ako kumakain ng kanin. Nung kumakain pa ako dati ng kanin, hilig ko na magmerienda ng kanin sa kahit anong oras. Ayan, at magsaing ako ng yung tig 10 tao na rice cooker. Yung tig 10 tao na rice cooker, pupunuin ko yun. Kasi nga, nagmimirinda nga ako ng kanin. Dati yun, kahit anong oras yan. Ay, nung nagsasama kami niyan, ay wala akong mamirindang kanin. Laging ubos ng ubos yung pagkalaki-laking rice cooker. Yan, sabi ko, mabuti naman kako at naghanap ka na. At least yung mukhang puhol ngayon yung magpapasaan ka ako ng katakawan. Katakawan mo, sabi kong ganyan. Ayun, at marami ako ng mga alaala dito sa mga naging ex ko. At kung minsan, pag ako nag-iisa na lang, nagpa-plus doon sa utak ko, yung mga naging ex ko, talagang may mga talaga, may mga kaltog, may mga something. So, sabi ko, sige lang. Sabi ko ganyan. Kaya tuloy, ayaw ko na. Kasi, tingnan mo nga ngayon, noong nawala na sa akin, ang laki na natipid ko. Tingnan mo, ilang gatang yun, nabigas. 10 tao ang dapat kumain, pero siya lang mismo ang kakain. Ang gusto pa niyan lagi, nilagang baka. Yan yun. Kaya, ay nako, dami. Kaya sari-sari yung mga dahilan ng mga paghihiwalay namin. Pero wag niyong isipin na ako ang may diferensya. Huwag niyong isipin na masama ang ugali ko. Kasi, yung mga yan, kaya naghiwalayan, depende maliban doon, ay ako talaga ang nakikipaghiwalay dahil maraming dahilan. Yung isa magnanakaw. Marami. Yung isa na yun, yung matakaw. Yung binabanggit ko ngayon, matakaw. Imagine mo yung buong isang rice cooker, 10 tao, ubos niya. Wala na tuloy ako merienda. Yung isa naman, magnanakaw. Matakaw, yung isa magnanakaw. At, sige, hindi, tama na ngayon. Napapasarap lang kasi ako. Anyway, to be continue na lang po. At marami kayong malalaman doon sa mga naging ex ko. Imagine nyo, 999 na ex ko. Pero may mga kanya-kanyang mga rason na minsan nakakatawa, minsan naman nakakainis, minsan naman nakakapanghinayang. Kasi basta marami yan. Sa susunod na lang yan, masyado na tayo mahaba dahil magalit naman yung nag-aabang doon sa aking raffle draw doon sa June Birana Vlogs. At doon ay namimigay ako ng 10,000 bawat isang tao at yun ay 2 tao ang binibigyan ko. Kung hindi pala nakipaghiwalay sa aking matakaw na yun, di wala akong pinamimigay ngayon. Di ba? Anyway, yan po yan at 25,000 na lang po, ma-eksakto na natin na 150,000 subscriber dito sa Birana Live Studio TV. Kaya pagtulong-tulungan nyo na po para maibigay ko na po yung 1.5 million pesos na grand prize doon sa ating raffle draw. Ayan na, ugaliin nyo po, mag-subscribe na rin po kayo. Yung dito nakapag-subscribe sa Birana Live Studio TV, subscribe na rin po kayo sa June Birana Vlogs. Tapos, i-send nyo po sa Tarika San Mirza yung katibayan na kapag-subscribe kayo para po mapasali kayo doon sa ating bubunutin araw-araw. Ano po? Ayan po, maraming salamat po at bago ako magtapos ay paalala ko lang po sa inyo. Yung lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong nagbibili ng mga sibuyas o anumang gulay na magaganda. Kasi yan po mga magagandang gulay na galing po China yan. At lahat po yan ng mga gulay-gulay na yan, kagaya ng sibuyas,
karot o ano pa man yan po ay galing sa lupa na kontaminado. At yan po ay napakataas ng lead content niyan na nakakakanser. So maraming salamat po at sana po ay pagpalain kayo ng ating poong may kapal. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.